Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mga kababayan, muli po namin kayong tinatanggap sa ating palatuntunang mga alituntunin sa Islam, kung saan ay pinag-uusapan natin ang iba't ibang mga katuruan ng Islam at ng ating pananampalataya. Patuloy pa rin nating tinatalakay ang patungkol sa Hajj. Ang ikawalong araw ng Dhul-Hijjah, pupunta sa Mina ang nagsasagawa ng Hajj at dadasalin doon ang Dhuhr, ang Asr, ang Maghrib, ang Isha at ang Fajr. Paiikliin doon sa 2 rak'a ang mga sala na 4 rak'a at dadalasin ng 2 rak'a. Pag dumating naman ang ikasyam na araw ng Dhul-Hijjah o ang araw ng Arafah, itinatagubilin sa araw na ito ang mga sumusunod. Una, matapos sumikat ang araw, pupunta sa Arafah ang nagsasagawa ng Hajj. Mananatili roon hanggang sa bago lumubog ang araw at dadasalin ang Dhuhr at ang Asr na jama' o pinaiksi at qasr o pinagsama kapag lumampas na ang araw sa katanghaliang taba. Pagkatapos ng sala ay tutuon sa pagsambit ng dhikr, dua at talbiyah. Sunna na damihan ang pananalangin at ang pagsusumamo kay Allah. Hihiling kay Allah para sa sarili at para sa mga kapwa Muslim. Mananalangin ng anumang naisin. Kaibig-ibig ang pag-aangat ng mga kamay sa sandali ng panalangin. Ang wukuf o pananatili sa Arafah ay isa sa mga sandigan ng Hajj. Ang sinumang hindi nanatili sa Arafah ay mula nang sumikat ang araw ng ikasyam ng Dhul-Hijjah hanggang sa bago sumapit ang madaling araw ng ikasampung araw ng Dhul-Hijjah, ang sinumang nanatili sa loob ng yugtong iyon sa Arafah, sa gabi man o sa araw, ay nalubos na niya ang Hajj niya. Kailangan para sa nagsasagawa ng Hajj na tiyakin niya na siya ay nasa loob ng Arafah. Pangalawa, kapag natiyak ang paglubog ng araw sa araw ng Arafah, pupunta sa Muzdalifah nang may kapanatagan at kahinahunan habang itinataas ang tinig sa pagbigkas ng talbiyah. Sa Muzdalifah, ano naman ang mangyayari? Pagdating sa Muzdalifah ay magdadasal ng pinagsamang sala ng Maghrib at Isha at paiiksiin sa 2 rak'a ang Isha. Pagkatapos ng sala ay maaari nang ihanda ang anumang naisin gaya ng pagkain at iba pa. Mabuting matulog ng maaga upang magising na masigla para sa sala sa Fajr. Pumunta naman tayo sa ikasampung araw ng Dhul-Hijjah. Una, kapag dumating ang oras ng sala sa Fajr ay dadasalin ito. Pagkatapos ay mananatili sa kinaroroonan niya. Dadamihan ang pagsambit ng dhikr at dua hanggang sa magliwanag ng lubos bago sumikat ang araw. Mamumulot ng 7 munting bato. Pagkatapos ay pupunta sa Mina habang sumasambit ng talbiyah. Magpapatuloy sa pagsambit ng talbiyah hanggang sa sumapit sa Jamra al-Aqabah or Jamra al-Kubra. Magsisimula sa pagbato o tinatawag na rami ng 7 munting bato ng isa-isa at magsasabi ng Allahu Akbar kasabay ng bawat pagbato. Pang-apat, pagkatapos ng rami ay mag-aari ng hadi kung nagsasagawa ng Hajj na tamattu' o qiran. Kaibig-ibig para sa nagsasagawa ng Hajj na kumain ng bahagi nito at ipamigay at ipagkabang-kaba. Panlima, matapos na maialay ang hadi at ipaahid ang buong ulo o paiiksian ang buhok sa buong ulo, ngunit ang ipaahid ay higit na mainam. Ang mga babae naman ay magpapaputol lamang ng mga 1 pulgada, mga 3 sentimetro sa dulo ng buhok.
Pagkatapos nito ay pinahihintulot na sa nagsasagawa ng Hajj ang ipinagbabawal dati sa sandali ng ihram gaya ng pagsusuot ng karaniwang kasuotan, paggamit ng mabangong bagay, pagpuputol ng mga kuko at pag-aalis ng buhok, subalit mananatiling ipinagbabawal ang pagtatalik hanggang sa isasagawa ang tawaf al-ifada o tawaf para sa Hajj. Kaibig-ibig para sa kanya pagkatapos nito na maligo, maglinis, gumamit ng mabangong bagay at magsuot ng karaniwang damit niya. Pag-anim, pagpunta sa Al-Masjid Al-Haram upang isagawa ang tawaf ng Hajj, tawaf al-ifada. Iikot ng 7 ulit sa palibot ng Kaaba. Magdarasal ng 2 rak'a pagkatapos niyon. Pagkatapos ay dadako sa Mas'a at magsasagawa ng 7 shaut o saut sa Safa at Marwa. Ito ay nagsasagawa ng Hajj ng tamattu o Hajj na tamattu. Kung nagsasagawa naman ng Hajj na Qiran o Ifrad at nakapagsagawa na ng sa'i kasama ng tawaf al-qudum, tawaf ng pagdating, siya ay hindi na nangangailangang magsagawa ng ikalawang sa'i. Matapos ang sa'i ay magwawakas o nagwawakas na ang mga ipinagbabawal sa sandali ng ihram, kaya ipinahihintulot na sa kanya ang bawat bagay na dating ipinagbabawal dahilan sa ihram. Pampito, kakailanganin ng nagsasagawa ng Hajj na magpagapi sa Mina sa gabi ng ika-11 at ika-12 ng Dhul-Hijjah at ika-13 para sa sinumang magpapahuli. Ang pagpapagabi ay ang manatili sa Mina sa loob ng higit na malaking bahagi ng gabi. Ang mga nabanggit na pagkakasunod-sunod ng rami, pagkatapos ng hadi, pagkatapos ay pagpapaahit o pagpapaiksi sa buhok ng ulo, pagkatapos ng tawaf para sa Hajj ay sunnah. Kung uunahin ang ilan sa mga ito, sa iba sa mga ito ay walang masama. Dumako naman tayo sa ika-11 araw ng Dhul-Hijjah. Sa araw na ito ay kinakailangan na sa nagsasagawa ng Hajj ang magsagawa ng rami sa 3 jamra. Sinisimulan ang rami mula sa paglihis ng araw sa katanghaliang tapat at hindi ipinahihintulot bago yun. Magwawakas ito sa pagsapit ng madaling araw ng kasunod na araw. Magsisimula sa pagsasagawa ng rami sa Al-Jamra As-Sughra, pagkatapos ay sa Al-Jamra Al-Wusta at pagkatapos ay sa Al-Jamra Al-Kubra sa anumang oras matapos ang katanghaliang tapat. Ang pamamaraan ng pagsasagawa ng rami ay ganito. Una, magdala ng 21 munting bato. Pagkatapos ay pupunta sa Al-Jamra As-Sughra at babatuhin ng 7 munting bato habang nagsasabi ng Allahu Akbar. Sa bawat pagbato, kalakip ng pagsisikap na pabagsakin ang mga bato sa sahuran ng bato. Ibabato ang mga bato ng mag-isa-isa. Matapos bumato, sunna na dumako ng kaunti sa gawing kanan at pagkatapos ay tatayo at dadalangin ng matagal. Pangalawa, pagkatapos yun ay pupunta sa Al-Jamra Al-Wusta at babatuhin ito ng 7 munting bato ng isa-isa habang nagsasabi ng Allahu Akbar sa bawat pagbato. Pagkatapos ay sunnah na dumako sa dakong kaliwa at pagkatapos ay tatayo at dadalangin ng matagal. Pagkatapos nito ay pupunta sa Al-Jamra Al-Kubra at babatuhin ito ng 7 munting bato ng isa-isa habang nagsasabi ng Allahu Akbar sa bawat pagbato. Pagkatapos ay aalis at hindi na mananatili. Ang ika-12 araw ng Dhul-Hijjah. Una, gagawin ang tulad ng ginawa noong ika-11 araw. Kung ang nagsasagawa ng Hajj ay nagnanais na magpahuli at manatili hanggang sa ika-13 at ito ang pinakamainam, gagawin niya sa araw na iyon ang tulad ng ginawa niya noong ika-11 at ika-12. Matapos ang rami sa ika-12 at ika-13 para sa sinumang nagpahuli o nagpahuli, pupunta ang nagsasagawa ng Hajj sa Al-Masjid Al-Haram para isagawa ang Tawaf Al-Wada
o tawaf ng pamamaalam ng 7 ikot sa palibot ng Kaaba. Pagkatapos ay sunna na magdasal ng 2 raka'a sa likod ng Maqam Ibrahim kung magagawa iyon sa alinmang bahagi ng Al-Masjid Al-Haram. Palalampasin ang tawaf na ito sa babaeng nireregla o dinurugo sanhi ng panganganak o nifas. Binahihintulot sa mga nagsasagawa ng Hajj na ipagpaliban nila ang mga naunang nabanggit na tawaf, al-ifada na iyon hanggang sa araw na ito at makasasapat na iyon sa kanila bilang kapalit ng tawaf al-wada'. Kaya kung sakaling ipinagpaliban ang tawaf al-ifada hanggang sa araw na ito, pinapayagan din naman subalit maglalayo ng pagsasagawa ng tawaf al-ifada at hindi ng tawaf al-wada'. Pangatlo, pagkatapos niyon ay kinakailangan sa nagsasagawa ng Hajj na hindi na siya magpapakaabala ng anuman, bagkus ay lalabas siya ng Makkah habang sinasamantala ang oras niya sa pagsambit ng dhikr at dua at pakikinig sa anumang mapakikinabangan. Wala ring masama sa pananatili sa loob ng panahong hindi matagal matapos ang tawaf. Halimbawa ay maghihintay siya sa mga kasamahan niya o magbubuhat ng mga daladalahan niya o bibili ng kakailanganin niya sa daan at tulad noon. Ang mga rukun at sandigan ng Hajj, ang ihram, pangalawa ay ang pananatili sa Arafah at ang tawaf al-ifada, pang-apat ay ang sa'i. Ang sino mang may nakaligtaang gawin na anuman sa mga sandigan na ito ay hindi magiging tumpak ang Hajj niya. Ano naman ang mga wajib o tungkulin sa Hajj? Ang pagsasagawa ng ihram sa miqat, pangalawa, ang pagtigil o bukuf sa Arafah hanggang sa lumubog ang araw para sa mga nagsitigil doon sa araw, pangatlo, ang pagpapagabi sa Muzdalifah hanggang sa madaling araw, hanggang sa magliwanag ang langit, ngunit bago tuluyang sumikat ang araw, maliban sa mga may mahihinang pangangatawan at mga kababaihan sapagkat pinahihintulutan silang manatili hanggang sa hating gabi. Pang-apat ay ang pagpapagabi sa Mina sa mga gabi ng Tashriq. Panlima ay ang pagsasagawa ng rami sa araw ng Tashriq. Pang-anim ay ang pagpapagupit o pagpapaahit ng buhok. Pambito ay ang pagsasagawa ng tawaf al-wada'. Ang sino mang may nakaligtaang gawin na anuman lamang sa mga wajib na ito ay kailangang mag-alay ng hayop, magkatay ng isang tupa o kambing para sa isang tao o isang baka o isang kamelyo para sa 7 tao na ipamimigay sa mga maralita sa haram. Ang pagdalaw naman sa masjid ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaibig-ibig ang pagdalaw sa masjid ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam upang magsagawa ng sala doon. Yun ay dahil sa nasaad na hadith na ang sala doon ay higit na mainam kaysa 1,000 sala na isinasagawa sa ibang masjid maliban sa Masjid Al-Haram. Sa Al-Masjid Al-Haram, ang pagdalaw sa masjid na ito ay tinatagubilin sa buong taon at wala itong takdang panahon at hindi ito bahagi ng Hajj. Habang ang isang Muslim ay nasa masjid na ito pa, kaibig-ibig na dalawin ang libingan ng propeta sallallahu alaihi wasallam at ng 2 kasamahan niya na sina Abu Bakr radiyallahu anhu at Umar radiyallahu anhu kasi hanawa sila ni Allah. Ang pagdalaw sa mga libingan ay ukol lamang sa mga lalaki at hindi sa mga babae. Hindi ibinahihintulot sa isa man ang paghipo sa anumang bagay ng silid ng propeta sallallahu alaihi wasallam upang ipamahid sa katawan o ang tawaf sa palibot nito o ang pagharap dito sa sandali ng pananalangin. Naway may naintindihan at natutunan tayo sa kabanatang ito. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.